Marahil naging usapan at nabalitaan nyo yung nangyari kay yung pahayag ni Alvin Aragon patungkol sa kanyang pananampalataya. Marami ang tumaas ang kilay at halos buong Pilipinas ay nagalit kay Alvin Aragon. And even sa mga evangelicals, tinutuya si Alvin Aragon. So, ang makikita natin dito, mga kapatid, ang galit ng mundo sa katotohanan. At gayon din yung kanilang pride sa kanilang mga sarili. Ay iniisip ng mundo na dahil iniisip ng mundo na sila yung dapat mag-define kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Sila yung mag-define kung ano yung mabuti sa harapan ng Diyos. At gayon din, dahil sa kapahayagan ni Alvin Aragon kung ano talaga ang ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, nagkaroon ng takot ang mundo doon sa sinasabi ni Alvin Aragon. Kaya ang kanilang initial reaction is to deny the truth and to suppress the truth and persecute those who proclaim the gospel of Jesus Christ. Katulad dito sa ating passage ngayong umaga, mga kapatid, makikita natin yung galit ng mundo sa katotohanan ni Kristo at yung takot ng mundo doon sa kapahayagan ni Kristo. Yung pride nila na sila ay makasalanan at mali ang kanilang ginagawang pagpupuri at pagsamba sa Diyos at yung kanilang takot na mawala yung kanilang power and authority over the people. At makikita natin yan sa actions ng mga Hudyo. So kung makikita natin dito sa ating passage, unang-una, dahil sa pride, ipinapakita dito na ayaw nila na mawala yung kanilang authority at magmukha silang mali sa harapan ng mga tao. Kaya nila inaresto si Kristo. At dahil sa takot nila na hindi na sila yung papakinggan, mawawala yung kanilang kapangyarihan over the people, yung action nila ay nag-lead para isuppress yung truth ni Kristo. Yung tunay na pag-ibig ng Diyos at tunay na kabanalan ng Diyos. At makikita natin yon sa ginagawa ng mundo to those who proclaim the gospel. At makikita natin dito sa verse 12 to verse 13, yung pagbring o pagdala ng mga arresting team ng Jewish cohorts at gayon din nung mga Roman soldiers kay Kristo sa bahay ni Annas, who is the high priest. By the way, makikita natin dito sa passage natin, dalawa yung high priest. Si Annas at si Caiaphas. Later, makikita natin kung bakit at ano yung negative na dating sa kanilang authority ng bagay na ito. So makikita natin, they bring Jesus to the house of Annas. Iniisip nila, dahil sila yung nasa authority, that time sa Jewish religion at gayon din sa bayan ng Israel, pwede nilang gawin kahit ano yung gusto nilang gawin. Ito ay labag sa batas ng mga Hudyo dahil ang tunay na paglilitis ay ginagawa sa sa isang chamber ng Sanhedrin kung saan nandoon sa temple ng Jerusalem, doon kinakandak yung proper trials. At ganun din, ito ay gabi nung ginawa nila yung kanilang pag-aresto. At isa pa dyan, yung pag-interrogate nila sa ating Panginoon ay doon sa bahay ni Annas, which is the high priest. At sinasabi nga natin, dapat sa chamber, doon sa Temple of Jerusalem, kung saan dinaganap ng Sanhedrin yung trial. At gayon din, mga kapatid, yung pang-apat na mali dito, walang witness. At they force Christ na magsalita ng isang bagay na inaabangan nila para makakuha sila ng isang salita na nagsasabi na pwede nilang kasuhan si Kristo ng blasphemy at heresy. At yun yung mga mali nilang ginawa. Makikita natin sa ating binasa kanina na sa verse 19 to 24, yun yung nais nila. Sa verse
sa verse 13 to verse 14, makikita natin yung maling process nila ng kanilang pag-aresto at kung saan dinala si Kristo. Ano yung ipinapakita nito, mga kapatid? Iniisip ng mga Hudyo at ng mga Pharisees, Sadducees, na sila yung nandoon sa otoridad ng bagay na ito. At kung babalikan natin yung ating huling preaching dito sa John chapter 18, sinasabi natin na si Kristo ang may otoridad even dito sa darkest moment ng buhay ni Kristo sa mundo. Dahil ang ating Diyos ay sovereign, ruler of all His creation. At gayon din dahil iniisip nila na sila yung may otoridad sa sitwasyon na ito, iniisip nila na pwede silang mag-sentence ng death kay Kristo o magpataw ng kaparusahan ng kamatayan kay Kristo. At kung babalikan natin yung chapter 11, verse 49 to 50, iyan yung sinabi ni Caiaphas dito or inirecall na sinabi ni Caiaphas dito sa verse 14. Ang sabi ni Caiaphas, that it is better that one man should die for the people and not to the whole nation. Ang nasa isip ni Caiaphas dito, kesa masira yung religion ng Israel, which is Judaism, kesa masira yung in-establish nating relihiyon, mabuti pang mamatay na lang yung isang tao. Dahil iniisip nila kung ang katuruan ni Kristo ay heresy at blasphemy sa Panginoon, mapapahamak ang buong nation ng Israel. Kaya ang nasa isip ni Caiaphas that time nung sinabi niya yon na one man should die for the people, not the whole nation. Pero ang katotohanan niyan, hinayaan ng Lord na masambit ni Caiaphas ito. Dahil ang katotohanan, it is better na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang maging ang kanyang dugo ay ang maglinis sa ating kasalanan at ang persona ni Kristo ang magbayad ng lahat ng guilt, shame, at consequences ng ating mga kasalanan. Kaya naman, kung babalikan natin yung mga ilang chapter, laging pinagdidiinan ni Kristo, higit sa lahat, sa chapter 10, kung saan sinabi niya na He is the Good Shepherd at He lay down His life for His sheep. So kahit iniisip ng mga Hudyo na sila yung umaresto kay Kristo, sila yung nagpataw ng kamatayan kay Kristo, ang katotohanan niyan, itong moment at event na ito ay under sa control ni Kristo. Ang makikita natin sa mga bagay na iyan, mga kapatid, the Jews are guided by their pride. They thought that their religion might be destroyed by the truth of Jesus Christ. Iniisip nila na yung kanilang relihiyon masisira ng katotohanan ni Kristo at dahil sa pride nila, they act and they are guided by their pride. Kami ang merong otoridad, kaya naming gawin ang lahat ng gusto naming gawin. Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, dapat ang otoridad mo ay higit sa amin. Yun ang ipinapakita ng mga Hudyo kay Kristo. At isang makikita pa natin dito ay iniisip nila na sila yung otoridad at meron silang kapangyarihan kay Kristo doon sa kanilang interrogation kay Kristo, yung kanilang pagsusuri doon sa salita ni Kristo. Sa verse 19 at sa verse 22, they question the Lord and act as if the life of Jesus Christ depends upon their mercy. Iniisip nila na kung kahabagan ka namin, maaari kang makakuha ng kapatawaran, ngunit kung sa tingin namin mali ka, magkakaroon ka ng hatol na kamatayan. Akala nila yung buhay ni Kristo ay nandoon sa kanilang mga kamay. At in fact, yung kanilang ginagawang pagboboast ng authority na ito,
ay pagpapakita ng kanilang fear kay Kristo because they want to suppress the truth. They want the truth to be kept in secret. Dahil umaalingasaw yung baho ng kanilang sinasabing katotohanan. Yung kanilang sinasabing mga kasinungalingan ay umaalingasaw at nakikita sa kanilang pamumuhay. At kahit anong ganda ng kanilang paggawa at pagkilos, hindi iyon sumasapat para sila ay maligtas. Ang makikita natin dito, the Jews' act is guided by their fear. Ang mga Hudyo at yung mga umaresto kay Kristo, yung kanilang mga pagkilos at kanilang gawa ay ginagabayan ng kanilang takot. Paano nating masasabing ginagabayan ng takot? Kung tama yung kanilang ginagawa, hindi nila ibabypass yung law na dapat nilang dalhin si Kristo dun sa temple kung saan yung chamber nakahanda para sa kanyang proper trial. Hindi dapat private ang interrogation. Hindi dapat iisa lamang ang judge na si Annas. Dapat may witness na magsusupport sa claim ni Kristo. Marahil nakakalito yung passage natin dahil patalong-talon yung narrative na ito. Pero kung titignan natin yung actions ni Peter, yung act ni Peter, yung denial ni Peter, ay same doon sa sin ng mga Jews. Si Peter ay guided ng kanyang pride. Si Peter, act that is guided by his fear. Yung kanyang mga ginawa ay dala ng kanyang takot. Yung kanyang mga gawa ay dala ng kanyang pride. Tignan nyo yung ginawa ni Peter sa kanyang master at sa kanyang Lord. Kung babalikan natin yung chapter 13, winarningan ni Christ si Peter na you cannot follow me now. But after my death, pwede mo akong sundan. At sinabi winarningan siya ng Panginoon. Ide-deny mo ako ng 3 beses dahil sa great persecution and suffering na pwede kong kaharapin. At knowing Peter, na laging nag-overstep sa kanyang sa salita ni Kristo at sa katotohanan ni Kristo, sinuway niya ang Panginoon. Kung titignan natin yung verse 1 to verse 11, ginawa ni Kristo na hindi sila arestuhin ng mga arresting team na ipinadala ng mga Jews. Ginawa niyang umalis sila upang hindi sila arestuhin dahil may plano ang Diyos sa kanila. Sila ang magbigay ng ebanghelyo ni Kristo pagtapos niyang ma-resurrect from the dead. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hinihiling at ini-instruct sa kanila ng kanilang master is to remain in silent and pray. Anong ginawa ni Peter? Because of his pride. Hindi ako mahina katulad ng iniisip mo, hindi kita i-deny, Lord. Ano nangyari kay Peter? He denied the Lord. Ba't na dininay ang Panginoon? Dahil sa association ng mga nagtatanong sa kanya, doon sa mga Jewish leader, akala na in danger siya nung tinatanong siya tungkol sa kanya relationship with Christ. And that is fear of persecution and suffering. Same ng sin na meron ang mga Jews.
At yun, yung weakness ng man. At makikita natin na ito ay parte ng total depravity ng tao. Saan nag-fail si Peter? Sa kanyang master? He failed to believe Christ. Saan nag-fail si Peter? He failed to trust the goodness of God. Even doon sa mga pangit na sitwasyon ng buhay. Ngunit para mas maintindihan natin ang katotohanan dito sa ating passage, mga kapatid, Jesus revealed the weakness of man compared to sovereignty of God. Kung makikita natin, hindi ni-resist ni Kristo yung pag-aresto sa Kanya. Dahil alam niya yung will ng Kanyang Father, na yung glory ng Kanyang Ama ay maihahayag sa moment na ito. At paano natin makikita yung kapangyarihan ng pagtitiwala at mababang loob na paglilingkod sa Diyos? Makikita natin si Kristo. He made the arresting team fall back and fell to the ground. Nagulat sila doon sa otoridad ni Kristo na ito ay maliit na tao lamang. At kung merong aaresto sa'yo na galing sa isang militar, ikaw ay matatakot. Ngunit si Kristo, ipinakita niya ang otoridad niya na ako ay narito, arestuhin niyo ko. Ipinresenta niya yung kanyang sarili. Yung interrogation kay Kristo ay nagpapakita na siya yung may control dito sa conversation na ito. Verse 19 to verse 24. Yung Jewish leader thought that they have power over Jesus, but Christ is the one who laid down His life for the salvation of His people that His Father gave to Him. Makikita natin dyan kung paano kayabang yung mga Jews na tanungin siya. Ngunit sa mga kasagutan ni Kristo, hindi sila makareply ng maayos. Tignan natin kung ano yung tanong kay Kristo dito sa verse 19. Tanong niya sa kanya ay yung kung gaano nakarami yung kanyang disciples. Ano yung kanyang teachings? Ano yung sabi ni Kristo? I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple where all Jews come together. I have said nothing in secret. Why do you ask me of those who have heard me? What I have said to them, they know. Gustong makaligtas ng mga Hudyo, ng mga Jews, doon sa banta na matanggalan ng otoridad yung mga namumuno sa Judaism. Yung sagot ni Kristo dito ay kino-call out niya yung maling trial. Kung mapapansin nyo, nanghihingi siya ng witness. Tinatanong siya kung ano yung kung gaano nakarami yung disciples niya, kung ano yung teachings niya. In secret, dito sa bahay ni Anas, ang sabi ni Kristo, tawag kayo ng witness. At sila yung tanungin nyo kung ano yung tinuturo ko sa aking mga disciples. At ano yung nangyari dito? Natakot ulit sa otoridad ni Kristo, yung mga Jews. Anong ginawa nila? Sinampal nila si Kristo. Hindi nila ma-replyan yung katotohanan ng sinasabi ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, what is wrong? Or what I said is wrong? If what I said is wrong, bear witness about the wrong. But if what I said is right, why do you strike me? Ang proper forum, ang proper trial, mga kapatid, ay hindi ginagamitan ng violence. Ito ay pag-uusig. Ito ay pagtitimbang ng katotohanan, ng witness against witness. Dahil itong process na ginagawa nila ay mali, sinful in the law of man, sinful in the sight of God,
hindi nila magawa yung tamang trial. So who is in control in this situation? It is God. At hinayaan ng Lord yung kasamaan ng tao upang siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Pagbayaran yung same sin na ginagawa ng mga Jews pag tayo ay nagkakasala. Ang pinopoint dito mga kapatid, Jesus revealed here that trust in God's sovereignty conquers fear, and believing in the goodness of God, even in the darkest situation of life, leads to a lowly service that mortifies pride. At kung titignan naman natin yung denial ni Peter, inalaw ng Lord yung denial ni Peter, na makita niya yung kanyang weakness. Totoo pala yung sinabi ni Kristo na ako yung mahina kung ako ay hindi susunod sa kanyang mga pinag-uutos. Makita niya na hindi niya kaya kung wala si Kristo dahil siya ay isang takot at duwag. Mali yung iniisip niya about bravery sa kanyang sarili. Ang instruction ng Lord sa kanila ay makikita natin dun sa chapter 14, verse 25 to 26, chapter 15, verse 26 to 27, chapter 16, verse 7 to 11. Ang instruction ng Lord sa kanila ay maghintay ng kanyang resurrection at pag-send niya ng Holy Spirit sa kanila. Alam ni Kristo yung kahinaan ng kanilang pananampalataya that time, that they could not withstand yung grabing suffering at persecution na gagawin kay Kristo. At pag sila yung dumanas doon sa hina ng kanilang pananampalataya, they may run away from it. Kaya ito yung instruction ng Lord sa kanila. Yung calling ng Lord sa kanila is to be witness. At kailan sila tinawag na mag-witness? Yung mga binigay natin dyan sa chapter 14, 15 at 16. After the resurrection of Christ. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kung sinunod man dito sa verse 19 to 24 ng mga Hudyo, yung request ni Kristo para sa isang witness, mapapako pa rin sa krus si Kristo. Makikita natin yung isa sa closest sa kanya, yung isa sa kanyang dear friend, denied him. Ano yung pinapakita nito mga kapatid? Katulad ng laging sinasabi ni Pastor Iyer, mabuti na lang may gospel. Dahil kung wala yung grasya ng Diyos, hindi tayo makakatindig sa ating pananampalataya sa persecution ng mundo, sa suffering na dala ng mundo dahil sa kanilang galit sa Panginoon. At kabilang sa biyaya ni Kristo, sinasabi dito sa chapter 14, verse 25 to 26, 15, 26 to 27, 16, verse 7 to 11, ang biyaya ng banal na Espiritu. Ang liwanagin ng banal na Espiritu, ang kapahayagan ng Ebanghelyo sa kanilang kaisipan. Ang makita nila yung tunay na mensahe sa persona ni Kristo. Ang tunay na mensahe sa gawa ni Kristo. Ang tunay na mensahe sa pagkapako sa krus sa Kalbaryo ni Kristo. Ang mensahe sa muling pagkabuhay ni Kristo na siyang ating Diyos sa tagapagligtas. At hindi natin pwedeng ilayo ang biyaya ng banal na Espiritu sa Ebanghelyo o sa Scripture. At kung babasahin nyo paulit-ulit yung ibinigay na yan, sinasabi dyan na ipapaalala ng banal na Espiritu ang lahat ng aking katuruan. Ipapaalala ng banal na Espiritu ang lahat ng aking gawa sa inyo.
So we cannot separate the blessing of the Holy Spirit to the means of God, na Word. At kung babalikan natin yung sin ni Peter, which is pride, he failed to listen to what God or Christ instructed to him. Dahil sa yabang, sa pride ni Peter, disobey niya si Kristo. At ang result nun is a great fall. He fails to witness to the truth of Jesus Christ. We can assume na kung si Aeneas nandoon sa labas, masdan niya, o naging kagamitan niya si Peter to crucify Christ. Ano yung nag-cause ng failure na ito? Pride again, and fear. Dahil ang pride ay binubulag ang tao na maniwala sa pangako at warning ni Kristo. At kung tayo ay nag-commit na doon sa hinihiling ng ating pride o sinisigaw ng ating pride, makikita natin yung weakness natin. Kung saan i-demand na ng mundo yung same action natin, bunga ng ating pride, kaya mag-uumpisa na tayong mag-compromise. And yung ating kompromiso na yan, ay nagbubunga ng denial sa truth ni Kristo. Peter's pride made him disobey the warning of Jesus Christ. Sa kaisipan ni Pedro, ipoprove ko kay Kristo na hindi ako duwag katulad ng sinasabi niya. Hindi ako mahina na katulad ng inaiisip niya. At dahil doon sa act niya, doon sa kanyang pride, inilagay niya sa great persecution ng masigit yung kanyang sarili. Sa mas great suffering yung kanyang sarili. At dahil doon sa persecution at suffering, kung saan niya dinala yung kanyang sarili, na ipakita yung kanyang kaduwagan at yung kanyang takot. I-compare natin siya kay Kristo. Alam ng Diyos yung time and purpose ng kanyang kamatayan. Sa gospel na ito, maraming beses na sinasabi ni John, kapag maglilipat ng ibang narrative or tapos na yung ministeryo ni Kristo, laging sinasabi ni John na siya ay nag-retreat for his time is not yet come. At pagdating naman dito sa Passion Week, simula ng chapter 13, ang lagi nang sinasabi ng ating Panginoon, my time has come. Very aware si Kristo sa panahon kung saan siya dapat umakto ayon dun sa purpose na ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. At dahil siya ay obedient, at siya ay align palagi doon sa pag-uutos at nais ng kanyang Ama, nakapag-witness siya ng tuwiran sa glory ng Diyos. Kung ano yung ipinakita ni Kristo, ay dakilang contrast naman sa ipinakita ni Peter. Kung si Kristo ay nagpakita ng great intimacy with His Father because of His knowledge of His Father, ang pinakita naman ni Peter is failure of faith that leads to failure to witness to the truth of God.
Para kay Peter, ang maniwala sa warning ni Kristo. For Peter fails to believe the warning of Jesus Christ. That is not his time to be bold witness for his master. Hindi pa ito yung tamang oras para maging witness para kay Kristo. Peter fails to believe in the goodness of God in the midst of persecution and suffering. Ano yung result ng dalawang bagay na iyon? Failure of discipleship. We are called to be witness. We are called to bear good fruits. At yung good fruits na yun, dapat nagsusumigaw na tayo ay iniligtas at may buhay na galing kay Kristo. Yung buhay dapat natin ay nagpapakita ng katotohanan ni Kristo. At kung makikita natin sa binasa natin kanina, sa New Testament, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10, sinasabi ni Apostle Paul dyan, yung tamang discipleship, ang tamang pag-witness para kay Kristo. Paul says here that he is more gladly to boast of his weakness, being honest that he is weak and cannot do anything without the grace of God, that he believes that it is all by the grace of the Lord that he is able to do things that he has done. Ako ay mahina, aminado. Si Pablo, hindi ko kaya kung wala ang grasya ng Diyos. Tama yung sinasabi ng Diyos na ako ay makasalanan at patuloy na makasalanan. Sinasabi rin dito ni Pablo sa kanyang weakness, napapakita ang kalakasan at kadakilaan ng Diyos. For it is Christ who strengthens him. For it is Christ who works upon his life even in the darkest days of his life. In fact, sinabi niya rin to sa Philippians. Ganito siya ganito si Pablo. Kalakin sa katotohanan ng kanyang weakness. At sa pagdadakila niya sa grasya ng Diyos sa kanyang buhay. At para tayo ay maliwanagan at hindi maging katulad ni Pedro na siyang nag-fail to witness for Christ, nag-fail sa discipleship na ibinigay ng Diyos sa kanya, i-consider natin yung dalawang mensahe natin. Yung failure ng faith ay failure na nagli-lead sa failure sa pag-witness kay Kristo. Ang mga dahilan niyan is yung failure of faith because of pride. And another thing is failure of faith because of fear. Again, sabi sa chapter 13, hindi mo ko pwedeng sundan sa mga panahon na ito. Hindi pa ito yung oras na ako ay susundan mo at mag-witness ka. Sabi kay Pedro. Pero dinisregard niya yung warning na yun because of his pride. Sa tiwala niya, sa kanyang might, sa kanyang lakas at sa kanyang dunong. Yun yung kanyang pinagtitiwalaan. At ang irony dito, mga kapatid, ang nasa isipan ni Pedro sa kanyang sarili ay para siyang sundalo na handang mamatay para sa kanyang master. Na ready siya anytime na ipagtanggol si Kristo. Ngunit yung irony dito, mga kapatid, sino yung sumalubong sa kanya sa courtyard ng bahay ni Annas? It is just a servant girl. Isang alilang babae. He was immediately welcomed by persecution. At yung kanyang pagyayabang, na siya ay sundalo ng Diyos na ready
sa lahat ng digmaan, ready mamatay sa kanyang Diyos, immediately shattered. The courage of a soldier that he is claiming he was disarmed by a servant girl. Ano yung ibig sabihin nito? Ano yung ipinapakita dito? What the Lord instructed to them is to pray and wait for His resurrection. Pero dahil matigas ang iyong ulo, dahil ini-insist mo sa sarili mo na mali ang Diyos tungkol sa'yo, pinatunayan niya kung sino ka talaga sa iyong mga mata. Ano yung pinapakita dito ni Pedro sa kanyang Panginoon? Na kaya kong iligtas ang aking sarili, maging ikaw, aking Diyos. Iniisip niya na siya ay equal kay Kristo. And even higher kay Kristo. Pero katulad ng sinasabi ni Caiaphas sa verse 14, the work of salvation is for Christ. Hindi natin pwedeng dagdagan yung kaligtasan na ibinigay sa atin. Hindi natin pwedeng pagandahin pa yung ebanghelyo. We cannot add up dun sa beauty ng gospel. We cannot add up sa fullness ng ating salvation and life. Kung ano yung sinasabi ni Kristo, let us obey with a lowly heart. Katulad ng ipinakita ni Kristo na kahit siya ay Diyos, nagkatawang tao upang maging servant ng kanyang Ama upang mailigtas ang mga makasalanan na katulad mo, katulad ko, at katulad nating lahat, at katulad ni Pedro. Ano yung pwede nating makita dito? Do not trust our own capability and trust only in the Lord. Huwag kang magtiwala sa kakayanan mo. Huwag kang magtiwala sa talino mo. Huwag kang magtiwala sa lakas mo. Kundi magtiwala ka lamang kay Kristo. Siya ay binigyan ng warning ni Kristo, ngunit hindi siya nagtiwala sa salita ng ating Panginoon. Tinignan niya yung kanyang sariling kakayanan. Ang hindi niya alam, nakikita ni Kristo yung kanyang kahinaan. Yung kanyang paulit-ulit na kahinaan. Hindi pa siya ready for this great suffering and this great persecution. He disobeyed God. He disobeyed Christ. And the result is a great fall. Hindi niya nakikita yung danger na lumapit siya dun sa presensya ng Jewish officials. Lumapit siya dun sa trials ni Kristo, sa trial na nangyayari kay Kristo. Maaring madamay siya. At hindi yun yung plano ng Panginoon para sa kanya. Alam ng Diyos yung strength ng kanyang faith. Kaya siya binigyan ng instruction. At ganun din sa atin, mga kapatid. Alam ng Diyos yung ating mga weaknesses. And He gave us instruction and wisdom para sa tayo ay makatugoy ng tugon ng tama sa bawat pagkakataon ng ating buhay. And even makatugon ng tama sa ating mga kahinaan. At paano natin nakikita yung katotohanan ng salita ng Diyos ngayong umaga? When the Lord exposes to us our weakness and reveals to us the sinfulness of our indwelling sin, we sometimes overestimate our strength, our discipline, our wisdom, that we forget to trust in the Lord.
We fail to trust we fail when we trust our own strength and lean on our own might. At yan yung isa sa mga major factor ng failure to be a disciple of Jesus Christ at maging witness ni Kristo. Dahil tayo ay nagiging master ng ating sarili. Paano natin makikita yung disobedience ni Peter sa ating buhay ngayon? Na ipipreach sa'yo ang iyong kasalanan. Na ipipreach sa atin yung ating mga kahinaan. Ngunit yung ating nasa isip? Kaya ko yang iwasan. Mali ang passage na yan about sa akin. Para sa iba yan. Hindi para sa akin. Baka sila mahina, ngunit ako hindi. Kaya kong disiplinahin ang aking sarili. Ang katotohanan, mga kapatid, ang every preaching na naririnig natin dito, bagamat tingin mo walang kinalaman sa iyong buhay, baka warning sa iyo ng Lord. Bagamat tingin mo walang kinalaman sa iyong nararanasan ngayon, baka sa ibang aspeto ng iyong puso, ng iyong thoughts, ng iyong relationships, nandoon yung sinasabi. Kaya salaminin natin yung ating buong buhay sa Ebanghelyo na ating naririnig. In our devotion, in fellowship, and also in preaching. We boast sa harapan ni Kristo pag nire-reject natin ang advice ng church. By setting aside the rebuke of the church. By not accepting the reproof of the church. Ang iglesia ni Kristo o ang iglesia ng Diyos ay ibinigay sa atin upang tulungan tayong mag-respond o tumugon sa sirkumstansya ng buhay. Dahil mas nakikita ng Diyos ang pangangailangan mo sa iyong buhay, sa iyong trials, sa mga trials na meron ka ngayon, sa mga sufferings na meron ka ngayon. And objectively, ibinibigay ng Diyos yung katotohanan sa iyo, na iyan ay kasalanan kung ganyan ang iyong pagtugon, na ito ang dapat mong gawin. At nakikita natin yan at napagmamasdan natin yan every Lord's Day sa pamamagitan ng pagsasabi ng Ebanghelyo. Nararanasan natin ang mga bagay na yan sa fellowship. At nararanasan natin at nakikita natin ang mga bagay na yan sa ating devotion in every day. Alam niyo ba, sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, the church is the pillar and the buttress of truth. Ibig sabihin, poste at muog ng katotohanan. Inireveal ni Kristo ang kanyang katotohanan sa church. It is providence. Yun ay providensya niya para gabayan ang kanyang mga hinirang, ang mga elect, kung tawagin natin. At ang salita ni Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang otoridad sa loob ng iglesia. At kung ang otoridad ng Diyos at ni Kristo ang meron sa iglesia, then the counsel of the church is dependent to the word of Christ. Tignan natin kung gaano kadakila ang ating Diyos. Hinayaan niya na ang makasalanan, masamang intensyon ni Caiaphas, ang maruming bibig ni Caiaphas ay magsabi
ng isang katotohanan na mula kay Kristo. Verse 14, it would be expedient that one man should die for the people. Alam niyo kung sinong maaalala natin dito? Si Balaam sa Old Testament. Kung saan inutusan siya ni Balak ng hari sa Canaan na i-curse o sumpain yung Israel pag sila ay dumaan. At every time na madadaanan sila ng Israel, yung bibig ni Balaam, imbis na curse ang sabihin, pagpapala. At hindi niya kontrolado iyon. Dahil iyon ay ginawa ng Diyos upang pagpalain ng Israel that time. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, kung kayang gamitin ng Diyos ang bibig ng makasalanang ito, how much more yung salita ng mga redeemed people? How much more yung words that utters in the church, in the preaching of His Word? We forget that church is the pillar and buttress of truth because we do not want our pride to be rebuked. Ba't natin iniiwasan ng church? Ang salita ng church, ba't ayaw natin makinig? Ba't tinatanggihan natin na para sa atin yung preaching? Para sa iba yun at sinasabi ng ating sarili. Dahil ayaw natin i-rebuke tayo ng katotohanan ng Diyos. Ayaw natin masaktan yung ating pride na tayo yung makasalanan na iyon. Na tayo si Pedro na nag-deny kay Kristo. Tandaan natin, yung John chapter 13, verse 31 to 35. Inutusan ni Kristo ang lahat ng naniniwala sa kanila na mahalin nila ang isa't isa. At yun ay nakikita natin dito. Kaya naman kung may preaching of the word, may counsel sa loob ng fellowship, may rebuke sa iyong devotion, it is the word of God. It is the warning of God para sa iyo na hindi mo siya i-deny sa iyong pamumuhay, sa iyong profession, sa iyong thoughts at sa intent ng iyong puso. Ano yung makikita natin kung tanggihan natin yung warning ng Diyos sa atin? Tignan natin si Peter. Sa verse 18, Peter warmed himself along those who persecute Christ. Ano ginagawa ni Pedro sa courtyard? Dahil malamig, kasama niya yung mga nagpa-persecute sa kanyang master na nagpapainit, kumukuha ng comfort. Ito yung nangyayari kapag hindi natin pinagtitiwalaan, o ito yung nangyayari pagkat pinagkakatiwalaan natin yung ating sariling wisdom at sariling strength. We fail to be disciple and faithful witness to the Lord. When we deny Christ by our actions, we do things on our own desires, sinful desires. That is the testimony of the world and not the testimony of Christ. Sino ang nag-go-govern sa mundo? Ang kanilang sarili. And when we reject the warning, the rebuke of Christ, the encouragement of Christ, we govern our own selves.
Balikan natin yung verse 11, kung saan makikita natin yung tamang lowly service. Anong sabi ni Kristo dito? Sa kabaligtaran, ang sinasabi ni Kristo dito, o in a positive message, ang sinasabi ni Kristo dito, I must drink the cup that the Father has given to me. At kung titignan natin yan sa Luke chapter 22, verse 42, ang sinasabi ni Kristo dyan, not my will but yours be done. Yung kanyang flesh ay nasa agony at pagkatakot. Ngunit yung kanyang spirito ay committed doon sa will ng kanyang Ama. Yung outcome that is that He reveals the whole truth of God in the gospel. Kung tayo ay susunod sa Diyos at ang ating nasa isipan is to submit to the will of God, even our flesh is in agony, in pain, and in suffering, ang outcome ay katulad ng outcome ng ginawa ni Kristo. We will reveal the truth of God. The gospel is revealed in our life. Titignan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. It is the gospel that made us wise, not ourselves, that we receive faith because of the gospel, not on our own wise counsel, that we are rebuked by God and we are equipped as for the good works. Bakit natin tatanggihan yung ebanghelyo na sinasabi ng church, ng iyong kapatid sa Panginoon? It will make you wise. It may strengthen your faith. It rebukes you and equip you for good works. Bakit tayo may mga failure sa ating discipleship? Bakit may failure sa witness? Because of our pride. We reject the word of Christ. Ang pinupunto natin dito, trust the word of the Lord for us to become faithful witness of God or of Christ. Gusto mo maging faithful? Even your life proclaims the truth of the gospel? Trust the word and not trust yourselves. At isa sa mga pinakamadakilang example dyan, mga kapatid, si Martin Luther. Sa Diet of Worms, kung saan sinabi niya na my conscience is captive by the word of God. At dun sa trial niya, nangyari iyon sa noong 1521, April ng 1521, siya ay in trial laban sa Roman Catholic Church. At yung Roman Catholic Church ay hinihiling na i-recant o itanggi, i-renounce ni Martin Luther yung kanyang mga isinulat laban sa Roman Catholic Church. At siya ay mag-submit muli doon sa katuruan ng Roman Catholic Church. At doon sa trial, meron siyang advocate o yung kanyang pangunang tagapagsalita. At yung kanyang advocate, hiniling doon sa presider ng trial na pwede bang basahin mo lahat ng titles
ng isinulat ni Martin Luther para ma-identify namin kung sa akin talaga yan or kay Martin Luther talaga yan. At binasa nga yung mga writings niya at 25 doon ay inamin ni Martin Luther na sa kanya. Ngunit nung dumating na doon sa portion ng trial na pinaparecord sa kanya yung kanyang mga isinulat, ipinapa-renounce sa kanya yung kanyang dakilang mga sinulat, humiling si Martin Luther ng isa pang araw para sagutin yung pagre-recant at pagre-renounce ng kanyang mga gawa. Para sa kanya, kailangan niyang i-consider ng matindi ang matter na kanyang kinakaharap. Ang sabi niya dyan, for him to consider the matter and to give full and clear answer doon sa hinihiling ng Roman Catholic Church. Bakit niya hiniling yung other day? Dahil nakikita niya yung gravity ng situation. For he must face the anger of the Pope and the whole Roman Catholic Church. And there is a possibility of execution because of heresy. Gusto ni Martin Luther na maging sure siya. Ano ba sa Tagalog ng sure? Sigurado sa kanyang refusal sa pagtanggi na i-recant o i-renounce yung kanyang mga isinulat. At gusto niyang maging sigurado na yung kanyang conviction doon sa kanyang mga sinulat ay ayon doon sa salita ng Diyos. At nais niyang maging sigurado na yung kanyang magiging action is guided by God and not by fear. Ang event na ito, hindi small matter sa buhay ni Martin Luther. Wala nang turning back dito. At alam natin, surely he is afraid. That's why he consulted the Scripture and the counsel of God in prayer. Kamusta tayo, mga kapatid? Do we consider the Scripture in our lives and pray to God in the matters that we have? Or do we just let our own instinct dictate and decide for our own actions? Who do we seek? The counsel of God or the counsel of the world? Do we seek believers' advices or the advices of the unbelievers? Do we pray to God, earnestly seeking His will in our life? Or do we consciously avoid prayer, not because we do not expect God to answer, but because we are afraid of the discipline of the Lord? Matuto tayo sa pagkakamali ni Peter. At matuto rin tayo sa kalakasan ng Diyos, sa kahinaan ni Martin Luther. Do not be deceived dun sa comfort na ino-offer ng iyong pride. Katulad ni Peter, that he warmed himself with the world. Yung warm na yun ay comfort lamang ng flesh. But it will lead us to much greater darkness.
At para dyan, ang ating challenge ay seek the word of Jesus for us. Seek the word of Jesus for us to be enabled by the truth to be faithful witness, and seek the word of Jesus for us to have strength to come to Christ for repentance when we fail to be witness of Him. Sorry, medyo mahaba mga kapatid, but I am very convicted by this challenge. Ito yung failure natin. We reject the word. Ang sagot dito mga kapatid, seek the word of Jesus Christ. And when we fail, seek the word of Christ for us to be comforted in His salvation. At saan natin makikita yan? In the preaching of the word, in sacraments, in prayer, in fellowship. Huwag mong tanggihan yung mga means na yan. Bagkos, i-maximize mo yung mga bagay na yan. Maybe, pwede tayong mag-reason. Madami na akong ginagawa sa buhay. Busy na ako. And my question dyan sa busy life mo, paano ka nagre-respond sa katotohanan ni Kristo kung wala kang fellowship, kung wala kang devotion, kung wala kang prayer, at wala ka sa preaching sa Lord's Day? Baka katulad ka na ni Pedro dito sa ating passage na nakikipag-warm doon sa mundo. Nakakapag-witness ka pa ba sa iyong buhay if you don't maximize those means? Baka guided ka na ng sarili mong thoughts, ng sarili mong, higit sa lahat, pride. At para sa mga wala pang pananampalataya sa Diyos, eto ka, si Peter. Patuloy mong dinedenay si Kristo by boasting in front of our Lord that you can save yourself. Na pwede mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling mabuting gawa. Ngunit ang sinasabi ng Ebanghelyo, kapatid, ipapahama ka niyan. At ang tanging magliligtas sa iyo ay panampalatayanan mo na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng mga ginawa mo, gagawin mo at ginagawa mo. At pagsisihan mo ang mga kasalanan na iyan. At nawa ay makatagpo ka ng kapahingahan sa presensya ni Kristo at sa presensya ng katawan ni Kristo, which is ang church. At isang bagay pa mga kapatid na nagtutulak sa atin na maging failure sa pagiging witness ni Kristo at failure sa discipleship ay yung failure of faith because of fear. Makikita natin na dininay muli ni Peter ng 2 more times ang ating Panginoon. At kung lalawakan natin yung pagbasa natin dito at i-exaggerate natin yung ating pagtingin kay Pedro, if everyone, o kung ang lahat ng nandoon, kung ang lahat ng nandoon, tatanungin siya, isa-isa, kung siya ay disciple ng ating Panginoon, itatanggi niya ang Panginoon sa lahat ng magtatanong sa Kanya. Itong denial na ito ay takot sa disapproval ng tao. Takot na baka ayawan na siya ng mga tao, maging hostile na sa Kanya yung mga nakapaligid sa Kanya.
At nai-reveal yan dahil hinayaan ng Diyos. Yung moment na ito ay mangyari kay Pedro sa pagkakataong ito. Na ipakita yung takot niya na maging persecuted sa pagkakataon nito. Tignan natin yung other account ng gospel. Basahin natin sa Matthew chapter 26. Verse 72 and verse 74, yung ginawa ni Peter na pagtanggi. Yung pangalawang question sa kanya, sabi ni Peter sa verse 72, and again, he denied it with an oath. I do not know the man. Sa verse 74, nung tinanong siya, then he began to invoke curse on him and to answer, I do not know the man. Ano yung pinakita ni Peter dito, mga kapatid? Nag-take siya ng vow or ng oath, ng pangako. Nagbigay siya ng pangako. Naglagay siya ng sumpa sa kanyang sarili, mapatunayan lamang na hindi niya kilala si Kristo. Ano yung pinapakita dito, mga kapatid? Yung intense na pag-deny ni Peter. Para maging mukhang makatotohanan yung kanyang kasalanan, nagbigay siya ng vow at nag-invoke siya ng curse sa kanyang sarili. It reveals his intense fear. Ipinapakita dito yung kanyang intent is not to glorify God, but to preserve himself. Kailangan ko makaligtas dito. Ipe-preserve ko yung aking sarili kesa bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung wrong thought about self-preservation. Yung wrong thought or yung maling kaisipan patungkol sa pagpapanatili ng ating buhay ay kasalanan sa Diyos. At sa case ni Peter dito sa ating passage, lie yung kanyang ginamit. Yung denial yung kanyang ginamit. Para makalayo doon sa persecution. Ngunit tignan natin si Kristo. Hindi siya nag-compromise. Hindi siya nagkasala. Nag-stand firm siya doon sa harapan ng persecution. Sinabi niya yung katotohanan, even kay Pontius Pilate. Even siya ay sampalin ng mga Hudyo. Even siya ay patayin. Hindi siya bumitaw sa katotohanan. At yun ang tamang preservation. At para maintindihan natin ang true self-preservation, buksan natin yung ating scripture sa Matthew chapter 16, verse 24 to 28. Ang sabi sa Matthew 16, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever lose his life for my sake will find it. Verse 26, bigyan nyo ng pansin yung verse 26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Verse 25, whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Kung sino ang nag-iingat sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit sino ang nagbibigay ng buhay para sa kaluwalhatian ni Kristo ay matatagpuan ng tunay na buhay. At pinaliwanag yan dun sa verse 26 ng higit.
Walang halaga ang buhay sa mundo kung wala kang pananampalataya kay Kristo. Kung ang pananampalataya ngayon ay hindi rin naman, ang tunay na pananampalataya ay makikita mo na nagbabago ng buhay sa bawat nabiyayaan ng grasya ng Diyos. Kung tayo ay makasurvive sa mundo, dahil sa mga compromises na ginagawa natin, kung tawagin natin, little sin, white lies, kung iyan naman, ikakapahamak natin, ano yung greatness ng buhay na meron tayo sa mundo? Na-preserve ba natin ang ating sarili? Ang tunay na mananampalataya at disciple at witness ni Kristo ay belong sa persona ni Kristo. Makikita yung kagandahan ng persona ng krus at kalwalhatian sa katwiran ni Kristo. Para sa kanila, ang persona, krus, at katwiran ni Kristo is better than life, higit pa sa buhay sa mundo. Natatandaan ba natin yung sinabi ng ating Panginoon sa chapter 15 ng John, kung saan sinabi niya na kung tayo ay belong sa mundo, tayo ay mamahalin ng mundo. Ngunit kung tayo ay belong kay Kristo, kakamuhian tayo ng mundo. Ibig sabihin, ang persecution ay hindi maiiwasan sa ating buhay. Ibig sabihin, yung kaguluhan dahil sa inis ng mundo sa atin ay hindi maiiwasan. Kung ang intensyon mo ay makatakas lamang doon sa kaguluhan na iyon o yung sa persecution, pag-uusig ng mundo at mga kahirapan, ibig sabihin, ang comfort mo ay sa flesh at hindi kay Kristo. Bakit natin pine-preserve ang buhay dito sa mundo kung ililid naman tayo sa kasalanan at sa compromise? Bakit natin kakatakutan ng persecution at suffering? Sinasabi natin ang persecution ay inevitable sa ating buhay o hindi may iwasan ang persecution at suffering. At ang katotohanan niyan ay inaalaw nga ng Lord ang persecution at affliction sa ating buhay. Katulad dito kay Peter, inalaw ng Lord yung affliction na ito, yung suffering at persecution na ito sa kanya, upang maipakita kay Pedro yung kanyang weakness. Para maipakita kay Pedro kung kanino siya umiibig ng lubos. Higit ba tayong natatakot sa wrath of God or sa persecution ng mundo? Higit ba tayong nagmamahal sa comfort ng flesh o sa pag-ibig ni Kristo? At makikita yan sa ating action. Bakit sa maliliit na bagay, madali tayong bumigay at magdesisyon na magkasala? Dahil ayaw nating matarnish yung ating persona. Ayaw nating mabahida ng kahinaan ng ating sarili. Yun yung takot natin. It is for ourselves. Hindi tayo takot sa wrath of God. Hindi tayo takot
sa presensya ng Diyos. Dahil ang katotohanan, Jesus frees all believer from fear, sa wrath of God, and strengthens them to endure persecution and suffering. Yung ebanghelyo ni Kristo na siyang tumanggap ng kaparusahan, ng galit ng Diyos, ay tinanggal lang ating takot sa Diyos at nagbigay sa atin ng kalakasan upang i-endure ang persecution at suffering na bunga ng mundo o dala ng mundo. Tinanggap ni Kristo ang fear natin sa wrath of God by taking the cup of wrath. Yan ay ang ating strength and ang ating assurance. Ang persecution at suffering ay isang proof o katunayan, katibayan ng ating union kay Kristo at sa kanyang Ama. At hindi lamang kaligtasan yung binigay ni Kristo sa atin. Ano ba yung nakita natin sa buhay ni Kristo? Yun yung tunay na buhay at yun yung nais nating ipamuhay sa ngayon. Now, bakit tayo matatakot sa persecution that will lead us or that will tempt us to sin and to compromise? We have salvation and life kay Kristo, mga kapatid. We already united with God. Sabi nga sa Matthew, sabi nga sa Psalms 46, or sa Matthew, the body they may kill, but my soul belongs to God. Pwedeng saktan ng persecution at suffering ang ating mga katawan. Ngunit ang ating soul belongs to God. At yan ang pwede nating makita dyan. Salvation and life that we have in Christ is our strength and assurance against fear and persecution. A sin that is seemingly punished greatly may harden our hearts. Yung sin na parang ang tingin natin tayo ay pinaparusahan ng Diyos o tayo ay paparusahan ng mundo, pwedeng i-harden yung ating puso. Ang pagiging foolish ni Peter sa passage natin ay yung kanyang denial, wala siyang pakiramdam ng repentance. At yun ay lumago ng lumago sa pag-harden ng kanyang puso by another 2 denials. Sipin nyo kung siya ay nagkaroon ng pagsisisi doon pa lamang sa una niyang pag-ubit ng denial, dapat meron na siyang repentance doon. Ngunit seemingly walang great punishment doon sa kanyang ginawang unang pag-denial. Akala niya, okay lang yung pangalawa, okay lang yung pangatlo. At katulad ni Peter, ganun din yung iniisip natin. May assurance na tayo sa Diyos. Kaya pwede ko na sigurong gawin yung mga konting indwelling sin. Pwede ko na sigurong hindi i-repent muna to. Yan ay nagli-lead sa hardening of the heart, kung saan nakita natin sa Romans na ipinreach sa atin. Tignan natin yung katotohanan about sin. It is rejecting the truth, yung una, proclaiming to the world that we do not belong to God, for we are not convicted of His righteousness and truth.
Tinitignan lang ba natin yung kaligtasan sa krus ng Kalbaryo? At hindi natin tinitignan kung bakit nandoon si Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sinusuppress natin ang katotohanan ni Kristo when we continue to sin. When we continue doon sa ating sinful desires. When we continue doon sa ating sinful ways. At pag mas binavalue natin yung mundo kesa sa salvation and life na natanggap natin kay Kristo, dinedenay natin si Kristo sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Bakit tayo patuloy na nagkakasala? Dahil sa takot natin na ma-persecute ng mundo.